Isang nakakakilabot na impormasyon ang isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat po nating lahat malaman at maintindihan dahil ito po ngayon ay nangyayari sa buong mundo. Hello guys, what's up? This is me, Sangke Janjan. So ito nga, pag-usapan po natin ngayon, itong malaking pasabog ni PBBM patungkol po dito sa nangyayari sa Pilipinas. At ito po ay realidad na nagaganap po sa ating bansa at sa buong mundo. At ngayon mga sangkay, mapalad po tayo dahil ang presidente po natin marunong at matalino. Kung kaya't mga sangkay, maging ang science, may koneksyon sa kanyang kaalaman. At noon pa man, mga sangkay, binavlog niya na po ito. At ngayon, 2025, nangyayari at marami pong mga tao ang tinatangay at pumapanaw. Bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.53 million subscribers na. Sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, diretso po tayo. Ito po yung isiniwalat ni PBBM. Pahinggan po natin. Ito po ay patungkol sa nangyayari ngayon sa ating mundo. Ito po ay ang climate change. Marami ang hindi nakakaintindi na ito mga sangkay, lalo-lalo na po dito sa ating bansa. Dahil akala nila politics ang lahat, kahit to mga disaster, mga sangkay, akala nila pampolitika pa rin. Tingnan niyo po ito. Doon po ito sa US. Makikita po ninyo mga sangkay yung grabeng nangyari. Oh, bahay na tangay. Dahil po sa matinding baha, extreme na mga floods ang nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo. Hindi lang yan. Ito, sa China. Kung yun sa US, ito sa China. Tingnan nyo mga sangkay kung gaano katindi yan. Hindi po ba grabe yung hangin? Nangyari po ito noong July 7, 2025. Grabe yan. Tingnan po ninyo, mga sangkay, kung gaano kalala yan. Anong mayroon? Bakit may mga ganito, mga sangkay? Ito po ay dahil sa climate change. Ngayon, kaisa-isang presidente, mga sangkay, na nagsiwalat po tungkol dito, walang iba kundi si BBM. Pakinggan niyo po ang kanyang revelasyon dito. Kasi dapat po ninyo ito malaman, mga sangkay, para maintindihan po ninyo kung bakit ganito na pala kalalakas ang mga bagyo at bakit po, mga sangkay, hindi lang sa Metro Manila ang binabaha, kahit po yung mga kabundukan, mga sangkay, binabaha. Biruin nyo, yung Benguet, nasa tuktok na yan. Paano nangyari na binabaha po sila, mga sangkay, yung kanilang mga pananim po doon, ayon po sa report. Ngayon, ito mga sangkay, tingnan po natin. Ang konsuelo de bobo natin is that pag nakikita natin ng mga ibang lugar, we see what happened in Texas, we see what happened in Texas. Nakaraan lamang, ilang mga araw nakalipas, ang Texas doon sa US, pinuno po ng tubig. Saglit lang, mga sangkay. 1 minuto na puno na po. Umabot po ng 10 minutes, punong-puno na. At ang nakakatakot na nangyari, marami po ang pumanaw. May mga nagka-camping, nag-a-outing mula po sa isang Christian school. And sad to say, marami po ang tinangay. At hindi na po nakabalik sa kanilang pamilya. At alam nyo mga sangkay, silent lamang. Silent itong climate change. Tahimik lang. Pero halos kaparehas po ito sa digmaan. Kung ang digmaan mga sangkay, mas marami pong pumapanaw dito sa climate change. Buwan-buwan mga sangkay may tinatangay. Ganyan po mga sangkay, katahimik itong climate change. So ito yung sinabi ni BBM. See what happens in India, we see what happens in other places. India. I-research nyo lang, flood in India. Ang lala mga sangkay. It's really the change in climate. The change in climate. And we have to understand dapat daw maintindihan that the climate has changed. Na ang klima ay nagbago. The rain patterns have changed. Ang pattern ng pag-ulan ay nagbago.
Memoryado na natin kailan dadating yung bagyo eh. Alam na natin kung saan dadaan yung bagyo. Memoryado na natin lahat yun eh. Memoryado na natin saan magbabaha. Many and probably even most, I'd go so far as to say most of those things no longer apply. Kung noon, mga sangkay, napaghahandaan pa po natin yung mga bagyo, ngayon, kung ano po ang nakagawian natin, mga sangkay noon, na paghahanda sa bagyo, hindi na po kayang i-apply yan sa panahon natin ngayon. Why? Because of climate change. Ito ang nangyayari, mga sangkay. Tingnan po ninyo, sa Pilipinas po ito. Tingnan po ninyo ang effect ng climate change. Ito, mga sangkay, doon po ito sa Occidental Mindoro. Kalsada po yan, pero tingnan po ninyo. Probinsya po yan, Province. Probinsya, pero ganyan po katindi ang baha. Biruin mo, kalsada po yan, pero anong dumadaan, mga sangkay? Yan po, parang pamboat. Ayan, ganyan kalala. Yun ang sinasabi ni BBM na hindi na po ito kagaya ng dati, mga sangkay, na kumbaga kayang-kaya po natin sa pamamagitan ng ating paghahanda. Nakagawian na paghahanda. Ngayon, ibang-iba na po talaga yung bagyo. Malala na po talaga. Extreme weather na po ang nangyayari, mga sangkay. Sino mag-aakala na kalsada pala ito at ngayon dinadaanan po ng boat na ito? Diba? Ang bihira, ganyan po kalala, mga sangkay, yung climate change. Ganyan po talaga kalala. At yun po yung tinutukoy ni PBBM na hindi na po ito tulad dati na pagka mayroong ganun, parang emergency ang dating. Kailangan po maitatak sa isipan po natin, ito ang new normal. Ito ang bagong normal ng mundo. Kaya, kapag naisip na po natin yun, every time na may bagyo na paparating, kaagad po natin maiintindihan na dapat po tayong lumikas at maganda. Maghanda at lumikas para po sa safety. Hindi na po ito bago. Every time, mga sangkay, na may mga bagyo, ganito na po kalalakas because of abnormal climate change. Ngayon, eto, mga sangkay, ano ba ang tinutukoy ni PBBM? Basahin natin. Climate change is intensifying severe storms, making them stronger, more frequent, and potentially more destructive. So ito daw pong climate change ay nagpapalala at nagbibigay o nagdudulot po ng mga severe o mga malalang mga bagyo. At ginagawa po silang malakas nito. Bakit? Dahil po sa tumataas na temperatura. Ayon po dito, mga sangkay, this is primarily due to warmer temperatures and increased moisture in the atmosphere. Yan po ang nangyayari, mga sangkay. Kapag mainit ang panahon, ngayon, di ba, sobrang init na po ng panahon. Yung karagatan po, doon nakakabuo ng mga bagyo na malalakas. The more na warmer ang temperatures, the more na makakapag-create ng mga halimaw na mga bagyo. Ayan, mga sangkay, warmer temperatures lead to more evaporation and increase moisture in the atmosphere. This extra moisture provides more energy for storm. Nakakapagbigay po siya ng mas energy sa storm, sa mga bagyo. Potentially leading to stronger winds, heavier rainfall, and longer hail. Yan po ang explanation, mga sangkay. Yan po. Anong resulta? Heat waves at mga major hurricanes, mga malalalang mga bagyo. So this is not a joke, itong sinasabi ni PBBM. Maswerte po tayo kasi marunong ang presidente natin. Dito, mga sangkay, nilalatag niya, kailangan natin ang bagong sistema. Na hindi po yung tipong kapag may bagyo, akala po natin kapag kamalakas yung ulan, bagyo, emergency na po yun. Tulad dati, mga sangkay, nasa-shock po tayo. Dapat hindi na po tayo ma-shock. Dapat, paparating pa lang ang bagyo, nasa utak na natin, kailangan natin maganda kasi delikado. Okay? We have to think in terms of the way that what we are seeing now. Because this is not like will happen this year. This will happen again next year. This will happen again next year. Mangyayari ulit ito. Nangyari na po yan last year, di ba? Karina at saka yung mga sumunod pa mga bagyo. Tapos nangyari ulit ngayon. Guys, ang climate change, ang deadline po nito is 2030. Kapag hindi po ito na-resolba, itong problema sa climate change, mula 2030 onwards,
mas magiging delikado at irreversible na po. Talagang magiging delikado na po ang mga bagyo. Which is, kapag delikado ang bagyo, marami po ang papanaw. Tama? Biruin nyo, mga sangkay. Ito, tingnan nyo. China. Ito, New York, USA. Tingnan nyo, New York, USA. Sino mag-aakala, mga sangkay, na may ganitong klaseng baha doon? Tingin nyo ba ang China at ang Amerika wala pong flood control? Guys, sila po yung Amerika ang number 1 pagdating sa ekonomiya at pangalawa ang China. At ang China naman po ay ang pinakamodernong bansa sa buong mundo sa panahon natin ngayon. Don't you think, guys, wala po silang Hindi nyo ba naisip na mayroon po silang mga flood control na mga moderno? Pero anong nangyayari, binabaha pa rin. Kita nyo mga sangay, New York, USA. Diba? Sino mag-aakala? Kalsada po yan. Ganyan kalala ang climate change. O ito, saan ito? Sa China, mga sangkay, tingnan po ninyo. Tingnan nyo yan, Ganyan kalala, mga sangkay. Sa tingin nyo, wala po silang mga flood control? Meron. Meron. Moderno at advanced itong bansa. Meron po silang mga flood control system na mas moderno. Pero ano nangyayari? Ganito pa rin ang resulta. Tingnan nyo to. Ito doon to sa US. Tingnan po ninyo. Ang lala na po, mga sangkay talaga. Sobrang lala na po na ito. Hindi na po ito biro. Ito po yung nakakakilabot na isiniwalat ni PBBM kasi ito po ay realidad. Ito ang reality ngayon na nangyayari sa ating mundo. Kaya tayo mga Pilipino, every time po na mayroong napapabalita na bad weather at sa tingin nyo, tatama sa inyong lugar, then mag-ready po kagad kayo bago tumama ang bagyo. Kung malakas, then alis na. Lalong-lalo na po yung mga mabababang lugar. Kasi yun po ang dahilan, mga sangkay, kung bakit may mga pumapanaw. Ngayon nga, mga sangkay, dumadami po yung bilang ng mga nawawala, mga sangkay, at pumapanaw dahil po dito sa mga bagyo. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.